Diyos maray na pagkahapon sa kapos po na nakatutok digdi sa tuyang namumutan na estasyon ang Veritas Legazpi 1008. Welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Funasher, kitaan magribanan ngunya na hapon, sundo 4:30. Sarong oras po na kung sa inhilingon niya to ang mga pangyayari sa tuyang palibot and of course kung ano ang perspective, ano ang opinion, ano ang kuro-kuro kan manlaylain ng mga tao. And at the same time, inihiling tapo kung ano ang perspective kan sa tuyang inang simbahan, no? Kan sa tuyang pagtubod. So sa kabus po na naabot kan sa tuyang broadcast sa pagi po kan wala kita mic na TV. Wala. So sa pagi po kan Facebook page na Radio Veritas Legazpi, maray na hapon po sa Sino Gabos Manggatiwala. Sa mga yaon po sa indang parokya na padagos na naglilinig kan mga palibot, no? And kasuba gubaya mic na mga around 5:30, no? Nabigla ako tamay nagbubukas duman sa baba. Una ko day na madadago su misa. Susamuyang sakristan mayor, no? Talagang very faithful siya, no? Nag-ayos na kang law kang simbahan, nagsurusigid na, nagprepara na para sa misa. And of course sa mga harong po, mantang kamo naglilinig man o kaya nagkukumpuni kan mga naraot kan paros kining nag-aging bagyo, sa mga yaon po sa tindahan ng mga nagburukas ngunyan, sa mga taong nasa ospital, nasa lunadan, maray na hapon po sa Sino Gabos Manggatiwala, no? So pagkatapos kasuba kong aga, yaon su sense of relief para sa tuya ng mga albayano na di man kita narugadong maray kumpara, no, kang mga bagyong nag-aragi sa tuya. Pero of course, ang sa tuyang tugang na diocese, ano po, lalong-lalo na sa Masbate, no, narugado po si Sinda, no. May pangapudan po na magtabang, no, sa tuyang tugang na diocese, ang Diocese of Masbate. During the bago su preparasyon niya to kan bagyong ini na si Opong, kadakol ang nahiling tas sa mga Facebook, no, ining Radio Veritas nagsasadol sa tuya na magpangaji. And even during the typhoon sa mga parokya na kung sain igwanin mga evacuees, no, kaigwamanin pagpangaji. Then of course sa mga simbahan ang pagsanto rosaryo, asin man iba pang forma ni pamibion. And of course pagkatapos syempre yaon man ang pagpapasalamat, no, sa paginin pagpangaji sa tuyang mahal na Diyos. So sa tahaw kaining sa tuyang pinag-agihan na kalamidad, ano bayaan kapangyarihan kan pagpangaji, no? Ano ang ebidensya na ini effective, asin man mga mekanismo, asin man mga implikasyon, ano po ang mga natural disasters pa anumang katiwala, no? For example ining bagyo, an mga linog, an mga pagtuga kan bulkan, no? Gabus ini po mga traumatic, no, na experience para duman sa mga naapektuhan, no? May nawawaranin buhay, no, sa tuyang mga harong na dadanyar, no? So sa tuyang mga routines na babago. Sa mga momento na ininin pagputol o rupture, no, kitang mga tao naghahanap kita nin iba't ibang mga paagi tanganing makapag-cope. Yaon syempre dyan kaibanan su material aid, su psychological support, su pag-rebuild nyato kan mga infrastructures, and dakulaon na bagay ining spiritual practices arog kan pagpangaji. So naput nyato ka subago gurano ka epektibo an pamibi, no, pagkatapos kan mga disasters, no? And hilingon taon niya na hapon ang mga theological insights, mga psychological theory, asin man nagkakapirang mga empirical research, no, lalong-lalo na digdi po manggatiwala sa Pilipinas, asin man sa iba pang mga disaster prone areas. So tanganing masabutan niya to kung ano ang kayang gibuhon kan pamibi, papaano ini nakakatabang, syempre pati naman sa mga limitasyon kayan, asin man anong but sabihon kay ni sa disaster response, no, sa mga komunidad din pagtubod, asin kitang mga individual na mga paratubod. Ayan. So yan ang sa tuyang
pag-urunan mo niya na hapon. Mainot kita digdi manggatiwala sa Catholic prayer in Catholic thought. Ano ba yan pagpangaji sa satuyang relihiyon? Sa satuyang Kristiyanong relihiyon. So, mas masasabutan niya to kung ano ang pagpangaji, anong but sabihon kan pagpamibi, hali sa punto de vista kan Kristiyano kaya Catholic perspective. Ninhuli, iyo ini an mina shape kung ano ang but sabihon kang effectiveness kan prayer. So what do we mean by effectiveness? No, ang pagpangaji manggatiwala sa tuyang tradisyon, it means union with God. Sa Catholic theology, prayer is fundamentally communicating with God. So prayer is an act of faith. It is an act of hope and dependence and trust. Pagkatapos baga kaining mga kalamidad na na-experiensyan niya to, ang pagpangaji sa ruining paagi ki pag-acknowledge ki human limitation na kita ba ko all-knowing, kita ba ko all-powerful. Asin man, sa pagiging pagpangaji, minahanap kita kan grasya kan mahal na Diyos, kan sa iyang pag-comfort, asin man guidance. So that's first. Prayer is union with God. Pangadua, hilingon niya to ang ideya kang intersesyon, asin man solidarity. Kitang mga Katoliko, nagtutubod kita na sa pagiging pagpangaji, we intercede for each other. Minapangaji kita, minapamibi kita para sa mga biktima, para sa mga gadan, asin man sa proseso din pag-rebuild. So ining act of intercession na ini manggatiwala, minapakusog kay ni nin pagkasararo sa satuya na mga komunidad nin paratubod. Pero more than that, ang pamibion sarong paagi nin pag-transform nin puso. So prayer is not just about asking. Prayer is also about listening, about waiting, about receiving. Sa madaling sabi, ang pagpangaji manggatiwala, it can transform the soul. Nababago kita kini kan pangajion. Minapakusog ini, minapararom kan mga virtud siring nin pagpapasensya, siring nin kapakumbabaan, asin man compassion. So more than an act of solidarity, prayer really transforms the heart. It transforms the prayer, the person who prays. And pangapat, ang pamibion sarong expression nin paglaom sa tahaw nin pagsakit. Ang mga kalamidad manggatiwala, ining mga disasters, bako sa nasin ining mga simpleng mga pangyayari. They are not simply events to survive. Sa perspektibo kan mga Kristiyano, ang mga araw kining pangyayari, they are occasions for spiritual growth. They are occasions for purification and renewal. Ang pamibion paano in a way ground iyan magkatiwala kan paglaom. Minaangkla kan sa tuyang mga namamatian na mga kadipisilan. Minaangkla kan sa tuyang suffering. Duman sa mas dakula na naratibo kan pagkamot kan mahal na Diyos. Kan sa iyang pagkabuhay liwat, asin man promesa nin pagbabago kan lawog kan kinaban. So kung hilingon niya to manggatiwala, ang siring kaining perspective, so theologically, pag sinabi niya tong effectiveness, paano ngayon naging effective ang pangajion? Effectiveness is not necessarily about preventing suffering, but about enduring it well, growing through it,
and maintaining hope and trust and love and service. So that is the effectiveness of prayer. So maapot kita epektibo ang pamibion sa araw kaining konteksto? Yes, it is. Kaya nga naugmano ko ito, maski sa mga aram kong deko, mga bidbid ko na bako haraniyon maray sa simbahan. Ano po? So di mo baga asahan na gari baga ma-post sinda kayo manunungod sa pamibion. But they did, no? During and after kan typhoon. So iyo ini mang katiwala an context. Ano po kan pamibion? Yes, it is effective sa satuyang sa perspective kan sa tuyang pagtubod, no? Because effectiveness is not necessarily about preventing suffering but in enduring it well, no? Growing through it, and sa pagmantener kan paglaom nin pagtitiwala nin pagkamuot asin pagserbi sa kapwa. Isusunod tayo ni mga katiwala ining psychological and social mechanisms. Paano yun? How does prayer help? No? How does prayer help? So, tangani na masabutan niya to kung paano minatrabaho, kaya minahiro ang pamibion. So, in practice, ikaw mga nagkapirang mga psychologists and social scientists na nag-identify ni nagkapirang mechanisms. Ano po? Ang enot dyan is ining inaapod nindang religious coping. Ano ini? Igwang dua, no? Positive religious coping, iyo ito so naghahanap ki for example, spiritual support, no? So paghahanap din kahulugan sa mga bagay-bagay sa kinaban. So pagtitiwala sa mahal na Diyos. As in paghiling digdi sa indang pagsakit bilang parte kan mas dakula na plano kan mahal na Diyos. So ining mga arog kaining positive religious coping, mina-correlate iyan sa mas marhay na psychological outcomes. So pangadua, so negative religious coping, no? Iyo so pagmati bagamang katiwala na binayaan sinda nga for example kan mahal na Diyos, no? Pinag-interpret ang mga arukining kalamidad bilang pasakit or punishment, o so mga tao na igwang spiritual discontent, they tend to worsen outcomes. So, iyon yung manunugod sa religious coping. May positive, then may negative. Then, so pangadwa, may inapod sinda na cognitive appraisal and meaning making. Ano man ini magkatiwala. Ang disasters o ang mga arukining nangyari sa tuya ng mga kalamidad, no, they shatter assumptions about safety, about control and the future. So, ang role kan pangajion, no, nagtatabang sa mga satuya, sa tuyang mga tao, sa tuyang mga paratubod na mag-reappraise. No? Napapapot ba kita? No? Nyata tanangyayari ini sa tuya. Ano ang pwede ko pang gibuhon? No? Anong kahulugan? No? Anong meaning? Ang makukuha ako maski na nangyari ni sa tuya. So, ining proseso na ini mga katiwala, importante, sabi kan mga psychologist and social scientist, duman sa trauma recovery and post-traumatic